Ganda ka. Ganito lang. Yung sa pintuan, ginamit journal ito lang doon kasi mayong facts ha, kasi isang bahay, intensyon niya talaga, pagtag mo naman intensyon niya na nakawin yung pintuan. Ang pagkakalam kung intensyon niya na nakawin yung pintuan, sinira niya yung pintuan, tapos tinakaw niya. Ang krimen doon is liable siya sa robbery. Sinira niya yung parts of the building for sa pantings. Pero ganito yan, iba yung facts ni Buddy. Yung facts niya is, galit siya sa may-ari ng bahay, sinira niya yung pintuan. Nung pagsiraan sa pintuan, malicious mischief lang yun. Malicious mischief lang yung pagsira. Pero nung na-realize na pwede palang pakinabangan yung pintuan, inuwi niya yung pintuan, magiging theft. Kasi ang sabi kanina ba sa theft, after mo sinira yung bagay, pinakinabangan mo, magiging theft. Pero kung at the moment, at the start, tensyon niya talaga na nakawin yung pinto, sinira niya robbery. Yung intensyon niya kasi sinira po sa pantings. Pero ang intensyon niya lang una para sirain, malicious mischief lang. Pero nung sirain, pwede yung kanabangan to, inuwi, magiging theft. Ganon yun, Buddy, ganon. Kuha niya, kuha. Ay, posita dito, swindling o minor. Meron ganyang krimen, no? Okay, elements, swindling o minor. That the offender takes advantage of the inexperience or emotions or feeling of a minor. Nag-take advantage doon sa minor. Ano ginawa niya? He induces such minor to assume an obligation or to give release or to execute a transfer of any property of right. That the consideration is some loan of money, credit, or other personal property. That the transaction is detriment to such minor. Ang ginawa dito ng tao, dahil alam niya yung minor, tinake advantage siya pagiging minor, pagiging inexperience. Ang sabi niya sa minor, o yung lupa na naman mo sa parents mo, gumawa ka na, permahan mo, nailipat mo sa akin. Diba? Para ako ang mag-handle muna. Yung pala ginamit niya pang sarili lang. Swindling o minor. O para inistapa niya. Article 317. Yan na yung pinaliwanag ko. O other deceits, o 318, by defrauding or damaging another by any other deceit not mentioned in the preceding articles, by interpreting dreams, by making forecasts, by telling fortunes, or by taking advantage of the credulity of public in any other similar manner for profit or gain. Yung mga manghula, sige, bakit ka sa akin? Bigyan mo ko 1,000, hulaan ko yung future mo. May crime ka. Ito ka, Article 318. Mga manghula na nagbabayad. Kala nyo walang krimen yan? Kung paula ka lang, libre. Pero papaula ka na tumanggap ka, diba? Tinake advantage mo isang tao. Hulaan ko yung akin na yung palad mo, hulaan ko yan. Liyan mo 1,000, hulaan ko future mo. Tinake advantage mo yung pagiging ignorante ng isa. Ganun palang kraming ganyan, no? Other deceits, 318. Papahula kayo sa Rudy Baldwin. Ano na ba, di? Magpapahula kayo kay Rudy Baldwin. Papahula kay Rudy Baldwin. Pwede ka magpahula, Rudy Baldwin, kung libre. Pero kung pinagbabayad ka niya, ito ka, other deceit, kasama si Rudy Baldwin. Kung sisingilin ka niya. Dahil nagpahula ka sa kanya. Pwede mong ibigay sa form of donation. Donation, sige, hulaan mo, bigyan ka pwede donation, no? Hindi other deceits, pero pag nagpapabayad sa sa'yo para hulaan, other deceits yun, 318. Pwede mo siyang bigyan, donation lang. Pero kung mandatory na pag nagpapabayad ka para hulaan, other deceits, 318. Medyo malabo na to sa board mo, hindi malabo na to. Hindi na natatanong mo yan sa board. Removal, sale, ito isa doon, huwag na natin aralin to. Removal, sale or pledge of a mortgage property. Malala yung topic na yun.
Arson tayo, arson. Meron tayong destructive arson. Wait lang ha. Nadoble yung mga slides ko. Naulit nga. Kaya pala dumami yung slide. Ito mga madali, dito tayo sa arson. Sa arson, merong dalawa yan na merong destructive arson saka merong simple arson. Yung destructive arson, mga buddy, medyo, alam niyo naman yung arson, malicious, you know. Arson, any person who burns or set fires to property of another. Kung sinunog mo, merong maliciously tsaka willfully na pagsunog. Yung destructive arson, medyo mabigat yung penalty. Tinan mo yung sinunog mo ha. Isa-isa inyo ha. Ammunition factory, another establishment, any archive, museum, whether public or private, simbahan or place of worship, railways, train, aeroplano, aircraft, diesel, watercraft, yung mga ginagamit for transportation, any building where evidence, kung saan nakatago yung ebidensya, sinunog mo, hospital, hotel, dormitory, lodging house, housing tenement, shopping center, public or private market, sa any building whether used as a dwelling or not situated in a populated. Sinunog mo yung building, yung building na yun, naka-pwesto sa mataong lugar, destructive arson, hindi lang yung 1 to 6, familiarize. Pag yan yung mga sinunog, destructive arson, hindi lang yan sa mga simple arson, medyo mabigat yung penalty dyan. Other cases of arson, mga penalty medyo mababa. Any building used as office of the government, any inhabited house or dwelling, mga may nakatira, any industrial establishment, shipyard, oil well or mine, plantation, farm, pasture land, growing crop, grain, field or card, barber, grove or forest, any rice mill, sugar mill, cane mill or mill central, any railway, bus station, airport. O yan, medyo, yan, pasok yan sa other cases of arson. Medyo mabigat din yung penalty pag yan yung mga sinunog mo. Pero na special aggravating sa circumstances sa arson. Ibig sabihin, pag na-commit mo yung arson, pag na-commit mo yung arson, matataas ang magiging maximum. Mayan ang magiging maximum yung penalty, hindi na medium. Pag nanunog ka, at yung intention mo bakit sinunog mo, is with intent to gain. Yan. Sinugin ko kaya yung bahay ko para insurance o intent to gain. Diba? Sinunog mo yung gamit mo. Ba't yung gamit mo, madadama yung bahay ng iba? Madadama yung bahay ng iba, with intent to gain. Aggravating yan. Sinunog mo yung isang property para sa kapakinabangan ng iba. Benefit of another. Paano sir pagkuhan? Kunyari nagsunog ka ng basura, tapos biglang tumutok tapos yung apoy napunta sa bahay. Okay, nagsunog ka ng basura. Ang point kasi ng arson ba din, maliciously and willfully burning. Yung point mo lang naman doon, basura lang. Ang nangyari is accident. Diba sa CDI nyo sa arson, meron tayong accidental, may accident. Ano yung accidental burning? Wala kang liability sa arson kasi basura lang naman sinunog mo. Ang nangyari sa aksidente. Meron pagkataon. Pero ang sinunog mo yung bahay mo para madamay yung iba, o yun arson. Diba? Tingnan yung number 3, If the offender is motivated by him. Malito sa number 2 tayo, if committed for the benefit of another. Sunugin mo yung bahay niya. Kasi ko yan siya, mortal ako nakalaban. Sinunog mo, nakinabang yung isa. Special aggravating yun. Number 3, if the offender is motivated by spite or hatred towards the owner or occupant. Sinunog mo yung bahay niya kasi gusto mo magiganti. Galit ka sa kanya, maging special aggravating yun. If committed by syndicate, pag sinabing syndicate,
The offense is committed by a syndicate if it is planned, planado, and carried out by a group of 3 or more person, 3 o 4 o 5, 3 or more patas ang isunog, planado nila, special aggravating sa arson, pataas yung penalty ng arson. Patandaan nyo, 4, 1, 2, 3 or 4. Bakit pa enumerate nyo sa full exam yan ha? Special aggravating. Among the following special aggravating sa consequences of arson, except, tapos kukuha ng except, no? Kukuha dito ng 3, tapos gagawa ng isa. Please alam nyo. O paano pag may namatay? Where death results from arson. If by reason on the occasion of arson, may namatay, the penalty is reclusion perpetua to death. Pinataas lang, buddy. Pinataas lang yung penalty. Ang intensyon mo sunugin na yung bahay, pero may namatay sa loob, tataas lang yung penalty to maximum. Aggravating, tataas lang siya. Pero pag ang intensyon mo, patayin siya, sinunog mo yung bahay niya para mapatay siya, murder. Qualifying ng murder, di ba? Fire. Wala yung buddy. Prima facie, madadaanan natin doon sa evidence yung prima facie. Pag sabi kasi prima facie, at first instance or first glance, ito yung sa unang tingin, papaniwalaan talaga na arson. Mapagpaniwalaan ang batas na arson din nyo. If the fire started simultaneously in more than one part of the building or establishment, first floor, second floor, tsaka third floor, sabay nagsimula ang sunog. Prima facie na arson, yun sa mata ng batas arson yun. Mali pa na, kasi pag sabing prima facie, ang kapag yung conclusive. Yung prima facie, standing alone, pag hindi siya na-kontra, siya yung papaniwalaan. May pakontra, kaya lang nagsabay. Kaya lang sumabay. Yung tatlo kasi nagkidlat. Pwede may panlaban, nakidlat. Nakidlatan. Pero kung wala, tapos sabay, first floor, second floor, sabay-sabay, kung prima facie na arson, sa mata ng batas arson. If substantial amount of flammable substance nakita ayo marami sa loob, may maraming mga gasolina sa loob. Mananalas ko na maraming mga gasolina doon, flammable substance na loob. Kung para patsi ng arson yan. Pero if gasoline, kerosene, petroleum, other flammable or combustible substance, wait lang. Ngayon ang asin. Combustible substances or materials soaked therewith or containers thereof. Ano ito? Wait lang. Balik. Pag may nakita mga gasolina, kerosene, petroleum, or other flammable combustible substances sa loob, para patsi ng arson yan mga bali. If the building or property is insured for substantially more than its actual value at the time of the issuance of the policy. Ba yung sinunod ng building is insured, so may insurance. Yung price ng building natin is 100,000, pero yung insurance niya is 200,000. Kung para mapatsi na arson, i-investigahan yun. Malamang sinunog yan. Malaki pa yung insurance sa mismong building. If during the lifetime of the corresponding fire insurance policy, more than 2 fires have occurred in the same premises owned or under the control of the offender. Meron siyang lifetime, meron lifetime insurance yung meron lifetime insurance yung building o yung property na yan. Nasunog siya, nasunog, medyo para accidental Nasunog siya ulit, prima facie na arson na yun. Nasunog siya sa pangalawang pagkakataon. If shortly before the fire, a substantial portion of the effects insured and stored in a building or property had been withdrawn. Bago masunog yung building, yung mayari ng bahay, yung mga rep, mga TV, mga mahalagang gamit,
nilabas niya bago nangyari sunog, prima facie ng arson yun. If a demand for money or other valuable considerations was made before the fire in exchange for the assistance of the offender or for the safety of the person or property, o yan, bago masunog, may demand ng pera. Sige, kung hindi mo kami bibigyan, sunugin ko yan. Prima facie na arson yan. Conspiracy, wala na yan. Conspiracy to commit arson. Punishable pala mga badi. Yung conspiracy, nagplano kayong tatlo na sunugin yung bahay kahit ano, na preparatory acts para sa punishable. Punishable siya. Confiscation of object of arson, repealing clause, non-effectivity. O yun yung arson. Anong badi about sa arson? Bago ko mag-proceed sa under topic. Yung tanong, may mga kaguluhan. Kailan ka mo nagpapit? Ayun lang po na. Ang sa frustrated na po, sir, pag-explain. Okay. Pala. Okay. Yung prosecutor lang, saan naman? Permit mo na, permit. Sa Caloocan. Di ba yung dapat tayo na... Ano ka na yun kagabi na-discuss ko na yung frustrated arson. Diba? Diba sa TikTok, tsaka sa page, ano yan eh, trending. May frustrated arson ba? Meron. Meron kang may lighter ka. Sisindihan mo na sana yung sinok mo na gasolina, ba? Binusan lang sila. Sisindihan mo na sana yung gasolina, nakita ka ng tao, tumakbo ka, attempted. Wala pang nasunog. Pero once na may nasunog na pag sindi mo ng gasolina doon sa panamili, may nasunog na mati-consumated arson. Kahit part lang ng building ang nasunog. Kahit unti lang mati-consumated arson. Nagkakaroon ng frustrated arson kapag gumamit ka ng mga rags, mga basahan, inipon mo yung basahan sa gilid ng building. Pag inipon mo doon ng basahan sa gilid ng building, sinok mo sa gasolina, binuhusan mo ang gasolina, tapos sinindihan mo na yung basahan pa lang nasusunog ha. Pag sindi mo ng basahan, bago siya dumikit sa building, yung apoy, napula na agad, napatay na yung apoy sa basahan, doon nagkakaroon ng frustrated arson. May pumagitna na basahan. Diba? Ganun na yan kasimple. Nangyari kasi ang basahan, inipon din sa gilid, ang sinulog niya ng basahan, nagawa niya na lahat ang dapat niyang gawin para masunog, kaso hindi nasunog ang building. Kasi, napula, napatay agad yung apoy sa basahan. Doon nagkakaroon ng frustrated arson. Pero kung yung lighter, susunugin niya pa lang yung basahan, hindi pa nag-apoy yung basahan, so tumakbo na siya kasi naula, attempted lang. Pero pag nasunog na yung basahan, hindi dumampi sa building, frustrated. Pero yung mga basahan, tumama na sa building ng apoy kahit onte, consumated. Ganun yung point. Ganun yung point. Kuha nyo? Meron na. Baka nakikinig yun sa iba, papakita ko sa inyo. Masabi nyo, nagluloko. Kasi daming wow, kung saan ka may niwala. Discuss ka nyo. Ay, layo na. Wala na, hindi ko na makita. Hindi ko na makita sa post ko. Ano sabi niya isa sa mga criminal law expert, kung nakafollow kay Fiscal Nuara, o siya isa sa mga criminal law expert, siya ang nagsabi na meron frustrated arson. Yun nga. Mabala kayo kung saan may niwala. Basta ako sasagot ko, meron. Pati si Atty. Baita, meron din. Pati si Judge Campanilla, sabi niya meron, pati nga Supreme Court eh. Sabi na Supreme Court meron pa sabi mo Supreme Court na yun ha. Dahil nga Supreme eh. Yun ang papaniwalaan natin. May memes pa nga dyan, di ba may memes pa? Sinong papaniwalaan mo? Supreme Court? Or yung TikToker? Medyo natamaan. Doon kasi ako nag-TikTok dun, no? Pero sa akin, meron.
Sir, yung last sir. Meron Tapos na lang. Okay. May kumbaga may na final judgment sir ng frustrated arson dito sa Philippines. Meron ng kaso, meron. US versus Valdez. Yun ang nagsabi. Kasi sabi nila yung US versus Valdez, obsolete, luma na daw. Hindi na pinapalaman. Walang sinabi ang Supreme Court na luma. Hanggang ngayon sinusunod pa rin yun. Merong nangyari na. Yun yung sabi ko, yung basahan. Yun yung basahan kanina, yun yung frustrated arson. Meron ng kaso niyan, US versus Valdez. Search nyo ang fiscal na... Sa Philippines sir, meron na final. Yun yung meron sa dito. Philippine case yun. Gusto ang title niya US versus Valdez. Pero sa Pilipinas yun. Ganito na lang, search yung fiscal Noara sa page. Napaliwanag doon kung meron. Ito, send ko sa ano nyo. Sa link. People of the Philippines versus Gutierrez, Philippines. Thank you O, sir. people of the Philippines. Ito. Wait lang ba diyan? Gutierrez. Basahin nyo to ha, sisend yung link. Ang dami na rin palang post na ito. Ito, nakita ko na. Send yung link sa dito sa Telegram nyo. Yan. Basahin nyo na, sinend yung link. Yan ang mapapaliwanag kung ano yung case. Yun nga sabi niya, US versus Valdez, CUS, People versus Gutierrez. Ba yun, nakalimutan ko na kung Gutierrez ba yun? Hindi ko kasi nabasa pa. Sino nang pasa sa'yo dito? Pero ang pinaka-point doon, Sir Gutierrez yun, Sir Gutierrez. Gutierrez. Ang pinaka-point doon, meron. Pagtalo pa tayo sa Supreme Court. No? Papunta tayo sa malicious mischief. Simple di ba? Ang damaging malicious mischief is the willful damaging of another property for the sake of causing. Sinira mo lang kasi trip mo lang sirain. Malicious mischief. So dapat yung paninira mo na yan, buddy, yung paninira mo, wag lang apoy. Kasi pag apoy ang ginamit mo, arson. Manira ka lang ng ibang way, wag lang apoy. Kasi pag apoy matik arson, hindi na malicious mischief. Who are liable for wag na natin harayan to, sino yung tao. Yan that the offender deliberately caused damage to property of another, that such act does not constitute arson. Yun nga. Kung paninira mo, wag lang maging arson, wag lang gumamit ng sunog. That the act of damaging another property committed, nagawa mo, ang purpose mo para sirain lang. Huwag pa kinabangan, kasi pag kinanabangan mo, magiging theft. Other mischief. Wala na yan. Mapunta tayo sa crimes against chastity. Lapit na, Title 11. Ito yun sila, adultery, concubinage, acts of lasciviousness. Yan, ito na yung mga seduction nyo, qualified seduction, simple seduction, acts of lasciviousness, medyo marami rin pala na forcible. O, isa-isahin natin. O, adultery. Adultery, the offender dito is babae, married woman. Na ipagtalik siya sa lalaki na hindi niya naman asawa. As to the man whom she had sexual intercourse, dapat alam ng lalaki na kasal siya. Ibig sabihin mga bati, sa adultery,
May kami asawa ka, kasal kayo ng asawa, married nga eh. Pero pagka live-in lang, hindi pwede. Ka-live-in lang, hindi pwede makasawa ng adultery mo. Pagka live-in, dapat married. Kasal kayo. Pag naipagtalik siya sa ibang lalaki, kasuhan mo siya ng adultery. Yung lalaki, madadamay yung lalaki sa yung kabit niya, yung kalaguyo, madadamay siya sa adultery kung alam niya na kasal yung babae. Pero pag hindi niya alam na kasal ang babae, siya lang, babae lang magpanagot sa adultery. Kaya nga pag tinanong, di ba, yung isang post sa page, sabi nila, possible ba na maka-commit ng adultery ang lalaki? Pwede. Kaya na nga, number 3, as to the man, maka-commit siya ng adultery kung may pagtalik siya sa babae na alam niyang kasal. Mga kasuhan sa lalaki. Nakabit. Sa concubinage, sa lalaki naman, the offender ito lalaki, kasal din dapat. Anong ginawa niya? Kasi dito sa adultery mga buddy, ang ginawa niya dito na pag-sexual intercourse lang. Dito sa concubinage, tatlong ginawa ng lalaki. Dinala niya yung kabit niya sa conjugal dwelling. Kahit walang sexual intercourse, lalaki ay yung husband, dinala niya yung kabit niya doon sa conjugal house nila ng asawa niya. Matik, dinala niya pa lang doon. Pwede mo nang kasal ng concubinage. Pero pag yung babae, dinala niya yung kabit niya doon sa bahay niyo, wala. Hindi mo siya pwedeng kasal ng concubinage, dinala lang ah. Diba? Sa lalaki, lugi tayo. Pag nagdala tayo ng kabit sa bahay, concubinage. Bukod doon, pag sexual intercourse ka under scandalous circumstances with a woman, not his wife. O hindi mo man dinala sa bahay nyo, pumunta kayong Sogo, doon kayo na pag sexual intercourse, pag-sex ka doon. Paglabas mo, andun na yung asawa mo, di ba? Nag-skandalo, nagmaoy. Nanonood kaya pag-sex sa ibang lugar, alam na ng lugar na kasal na yung lalaki. Kaya naipag-live-in, naipag-sex pa yan sa isang babae. Scandalous circumstances. Pwede nga sa nang pinag. Hindi kaya cohabiting with her at any other place. Yung babae, yung kabit mo, itinira mo sa ibang bahay. O nag-live-in kayo sa ibang bahay. Tatlo yung way para makomit ng concubinage yung lalaki. Pwede ba makasuhan ng concubinage yung kabit niya? Pwede. As regards to the woman, makasuhan siya ng concubinage kung alam niya na kasal yung lalaki. Kaya pag hindi kasal yung lalaki, hindi siya makasuhan ng concubinage. Ganito yan. Si wife, hirap magsatin siya si husband. Ito naman si wife, tsaka si husband. Aba yung wife, si wife 1, husband 1, si wife 2, si husband 2. Yung itong asawang babae na nagipagtalik dito kay isa. Pagtalik siya dito. O si wife 1 ay pagtalik kay husband 2, o hindi naman asawa. Pwede mong isang pang kaso kay kay wife dito? Pwede mo isang pang kaso? Concubinage, itong asawang babae na pagtalik dito sa asawa din. Ito sila kasal din, asawa ng ibang babae din. Pwede mo yung kaso kay wife? Concubinage o adultery? Adultery siya. Adultery siya. Sir, makinig Yung pwedeng ikaso dito kay wife na ipagtalik sa asawa, sa husband ng ibang babae, dalawa. Pwedeng adultery, pwedeng concubinage. Kasi ganito yan. Yung asawa niya, kaya si wife 1 na, yung asawa niyang lalaki, kaasuhan siya ng adultery. Diba? Ito yung asawa ng lalaki, kakasuhan siya ng adultery. Itong babae, si wife 2, dito siya napagtalik sa asawa ng lalaki sa kabila. Si wife 2, kakasuhan niya ng concubinage to. Si husband niya. Pagkaso ng concubinage dito, damay din sa concubinage tong si wife. Kung alam niya na kasal, ibig sabihin dalawa, pwede yung kaso niya. Kakasuhan siya ng asawa niya ng adultery, kakasuhan pa siya ng asawa nung sa kabila ng concubinage. Dalawa. Diba? Kung para sila kasal tong dalawang part ng kasal nito. Nakuha niya ba? Nakuha niya yung point? Medyo tricky yan, pero at least gets siya ba? Ano? Kasi na-signal, sir. Paulit, sir. Sige, wait lang.
Sir, nanggigil. Nanggigil, no? Wait lang. Kukuha ako ng... Saan ko kayo drawing? Sa may pad ko sana eh. Kaso pangit pangit mag-telegram dun sa Nulay kung pwede sa mag-drawing dun. Pangit yung telegram dun. Sayang. Sige, to. Baburahin to. Sige natin. Ito si Maria. Ito si Jose. Ito si Ana. Ito si Pedro. Ito si Maria, tsaka si Jose kasal. Si Ana, tsaka si Pedro kasal. Ngayon si Maria, nakipagtalik siya dito kay Pedro. O nakipagtalik si Maria kay Pedro. Ano pwedeng isa pang kaso kay Maria? Pwedeng dalawa. Si Maria, kakasuhan siya ni Jose ng adultery. Nakipagtalik siya eh. Si Ana, pwede niya rin kasuhan ng concubinage itong asawa niya. Ngayon itong asawa niya, pag inasuhan niya ng concubinage, damay din sa concubinage yung kabit. Si Maria ang kabit eh. Kaya si Maria, kakasuhan siya ni Jose ng adultery. Si Maria, kakasuhan din siya ni Ana ng concubinage. Kasi kabit siya ng asawa niya. Kuha niyo. Dalawang tao magkakaso sa kanya. Diba? Adultery tsaka concubinage. Asawa niya tsaka asawa ni Pedro, si Ana. Gets niyo ba? Hello, sir. Yes, sir. Tanong. Sige, tanong. Bakit, sir? Pero pag hindi alam, Pag hindi alam ni Maria na kasal si Pedro, hanggang adultery lang siya. Dapat alam niya kasi tira niya number 3, as regards to the woman, dapat she must know na kasal yung lalaki. Number 3. Ganon din sa adultery. Dapat alam nila, alam ng mga, yung kabit kasi damay yan sa kaso. Dito sa adultery, kinasuhan ba adultery, na married woman ay pagtalik sa ibang lalaki. Yung lalaki na yun, damay yun sa adultery. Madadamay sa adultery kung alam niya nakasal yung babae. Ganun din sa concubinage. Madadamay yung kabit ng lalaki sa concubinage. Kung alam ng kabit niya na kasal din yung lalaki. Kaya yung concubinage, possible din na makaso sa babae. Yung adultery, possible din na makaso sa kabit na lalaki. Ano ka? sir, Tanong, sir. Tanong. sir pa yung kunder, like, Paul, kasal ka sa asawa mo. Nangyari ko, sir, kasal ka ng asawa mo, sir, tapos kinasal ka ulit sa ibang lalaki. Ayun na yung bigamy. Mamaya matatamaan natin yung bigamy. Kasal ka sa una, nagpakasal ka na sa dalawang pagkakataon, bigamy yun, bigamy na. Pagkasal ang pinagkasal, nagpakasal ka ng dalawang bigamy, mamaya matatamaan natin yun. Basta bigamy ang sagot doon. Nagpakasal ka na sa dalawang pagkakataon, nagpakasal yung ang marriage mo. Tanong. Sir, paano po yung di ba mag-asawa sila, tapos yung kabit ng asawa niya is lalaki din, sir? Bakla, sir? Ano pwede ka, sir? Hindi siya. Malalaki lalaki, kasal. Tapos yung lalaki, nayatag, sinodumi niya yung bakla. Yung bakla, makakasuhan ba ng concubinage? Hindi pwede makasuhan ng concubinage yung bakla kasi ang sabi dito, woman ang kabit, hindi bakla. Ang tanong kung hindi concubinage, anong pwede yung kaso sa lalaki? Kasi ang sabi dito, mistress, kabit, o babae. Diba? Her, babae pa din. Kung nagkataon lang ba, sir, nakapag yung kabit, sir? O nagkataon ng bakla, yung kalaguyo. Pagkataon, wala akong nakikita ang krimen. Kasi nulong krimen nula po na sinilihe.
pwede siyang kasuhan ng, ang pinakakaso lang doon sa lalaki, ang pinaka-possible lang is vowsy. Violence against women and children, psychological suffering. Kasi suffer yung asawa niya psychologically, then may kabit siya na bakla. Pero hindi pwede yung cabinage, hindi pwede yung adultery, ay kaso sa bakla. Pwede yung kasuhan ng vowsy, yung asawa niya. Sige, sir. Psychological suffering. Tanong. Lalaki, naging person. Ano? Paano kung nakita ng asawa na nagtatalik sila, sir, tapos napatay yung bakla, sir? Nakikita niya na nagtatalik. Punta tayo naman sa 247, no? Article 247. Check natin. 247 ulit. 247 ang sasagot sa tanong mo. Ano? Ang kukulit ng utak niyo, no? Kung ano na-imagine yung mga tanong, ano? Pero okay yan. At least, nakakagagta ka ng mga kaibang tanong. Wait lang. Sagutin mo natin yung isa. Sagutin ko lang yung isa. Paano daw pag nahuli ng asawang babae, yung asawa ng lalaki na inaanal, analysim yung bading. Ito. That a legally married persons or a parent surprises his spouse or his daughter, the latter under 18 years of age, living with him in act of committing sexual intercourse with another. Hindi pwede sa sexual intercourse ang pinag-usapan. Sexual intercourse, vagina at saka penis, hindi applicable. Ang pwede lang doon ikaso is vowsy pa rin. Vowsy. Pag nahuli ng asawang babae, yung lalaki na may pagtalik sa bading, hindi papasok si 247 or except pag napatay niya, hindi siya exempted, makakasuhan pa rin yung asawang babae. Makakasuhan siya ng, napatay niya yung bading, homicide. Hindi siya exempted kasi magiging exempted lang siya pag nahuli niya na ang asawa niya niya pagtalik din sa babae. Pero pag sa bading, makakasuhan na siya. Kuha. Pag anak, sir, yung naging kabit. Pag yung anak, sir, yung naging... Kabit niya yung anak niya. Yes, sir. O ganun din, not his wife. O, pag kabit niya yung anak ng babae, tapos nahuli sila ng asawa, napatay. Pag napatay ng asawa babae, yung anak niya at yung asawa, pwede. Kasi, ang sabi sa 247, any other person. O yung anak niya, other person din naman yun. Pwede yung pumasok sa exempted. Kasi babae pa rin. Sir, Kumakalikot yung utak ko sa niya. Sige, tanong lang ng tanong. Gusto ko yung mga tanong na hindi ko pa alam. what if sir, yung lalaki, sir, kasal? What if yung lalaki kasal, tapos May kabit siya doon, so tumira sa bahay ng kabit niya, sir, tapos hindi siya nagsusustento ng mga anak niya, sir. Anong kaso, sir? yung lalaki kasal, tapos may kabit siya doon sa tumira sa kabit niya, pwede siyang kasuhan ng concubinage. Ito kasi ang sabi, ito sa concubinage. Yung number 3, cohabiting with her in any other place. Nagipaglibin ka doon sa kabit mo sa ibang lugar, pasok sa concubinage ba din? Kasuhan siya ng concubinage, tsaka vowsy pa din kasi hindi siya nagsustento sa anak. Violence against women and children, dalawa. Concubinage tsaka vowsy. Sir, Tanong. Anong tawag? Ito tawag anong cancer? Kanang kabit sa yung kabit siya kasi makaswa na sir. Ano ang tawag sa kabit? Yes sir, untay cancer, adultery sir, kada yung partner sir kung sa kung say makaso sa yasa. Ganito yan, oh. Ang ganda. Imagine natin, ikaw, may asawa kang babae. Yung asawa mong babae, may pagtalik sa ibang laki. Yung asawa mong babae, kasuhan mo ng adultery. Pati yung kabit niya adultery din, pati sa lalaki. Para sila adultery. Kung alam ng lalaki na yun, nakasal siya sa'yo para sa adultery. Ganon din sa concubinage, buddy. Yan ba ikaw, nahuli ka ng asawa mo na babae, nahuli ka niya, naipagtalik ka sa ibang babae, kakasuhan ka ng asawa mo ng concubinage, pati sa kabit mo, concubinage din. Ganon yun.
Sir Gates, sir. Chihuahua. Yun na pala. Yun na pala ang nagpagulo. Kailangan, makakasawan yung kabit, makakasawan yung kabit, mag-alam niya ng kasal. Kasi kung hindi niya naman alam na kasal yung lalaki, hindi siya madadamay. Kung hindi nila alam na kasal yung mga, kung saan sila na ipagtalik, hindi sila madadamay sa combination. Dapat alam nila na kasal. Hindi umamin. Problema na yun eh. Ang bigat daw. Kasi may tanong, paano hindi kasal, hindi siya, ano siya. Pero paano malaman kung alam ng babae? Kaya nga investigation eh. Investigador ng bala dyan. Investigador na alam. Kung alam mo talaga ng babae, nakasal yung lalaki. Tanong. Basic na pamigay. Tanong. Tawag ba sir sa kabit ng babae para more? Ano? Yung kabit ng babae, sir, yung tawag ba para more? Pwedeng paramor. Pwede paramor, kabit. Yung other term kasi ng kabit, paramor eh. Sa lalaki ganun din, pwede rin paramor or mistress. Maparas lang yan. Okay, dito tayo sa... Alam mo naman yung acts of lasciviousness, di ba? That the offender commits any act of lasciviousness or lewdness, kalibugan. That the act of lasciviousness is committed against person of minor, either sex. That is done under any of the following circumstances. Ito yung nangipo. Inipuan mo yung babae. Pwede nga kahit either sex eh. Pwede mo kahit lalaki eh. Inipuan mo inawa ka mo yung itlog ng tropa mo with kalibugan. Pwede nga kasuhan ng tropa mo kaso lasciviousness. Ganoon din sa babae. Kung kayo babae, tomboy, tapos inawa ka niya sa dede yung babae, pwede nga kasuhan yung tibo ng kaso lasciviousness. Ganyan ko Nagas ka ba lang? Ako na naman yung next. Andito si Bale. Siya pa lang may exact of lasciviousness. Hindi, maliit. Act of deliciousness. Act of deliciousness pala. Father of finger, sir. Father of finger ka na ba? Father of dactyler, no? Dactyl. Grandfather na. Grandfather of dactyl. Tayo niya. Grandfather na, pati yun ka pa, no? Sinakas talaga ni Bale. Sa City, sir ba? City. Sa City, sir ba? Oo. Bago ba yung Leah doon, sir? Leah? Ano? Bago ba yung So, Leah? sa set A natin ba mga basic na yan doon? Mga basic lang yung Leia. May makukuha kayo doon ng mga basic or foundation. Aralin niyo yung set A sa Leia, pati yung set B kasi dugtong yun. Yung set B yun yung mga maraming bago kasi nabi sa TOS. Yung set A foundation yun, mga basic topics lang doon. Kailangan nyo pa rin yun. Pero may Leia na tayo set B. Tapos nahimay na natin yan doon. May nakatapos sa dito ng Leia. May nakapanood ng set B Leia. Yes, sir. Di ba nahimay natin yung Leia? Sabi niyo yung set B sa Leia. Yung set A. Sir, ang gawin niya yung access dito sa video lecture. Ay, video mo na. Hanggang matapos board exam nyo. Hanggang ang validity after board exam para ma-review nyo pa rin. Only yan hanggang board exam nyo. So, ang problema yan. Thank you, sir. Thank you. Sir, paano naman po kami yung mga July takers na matatanggal pa rin po ba kami sa July Flicker. Ba't may mga dito pa kayo? Nalugi Advance na baka mag-top notcher na kayo Ganito na lang gawin ko sa inyo. Dahil naka-avail na kayo ngayon. Pag nag-avail kayo sa July ulit, bigyan ko na kayo discount. 50% kalati na lang para at least may tira. Kasi maguguro to. Yung GC mag-stay pa rin yun. Ano lang kayo buddy? Load lang kayo sa post ko sa Facebook page kasi yung GC na yan mawala na yan kasi puro February takers yun. Hindi na yun magiging active. Antay kayo ng post ko sa FB page na mag-send ng link ng GC. Abang doon, makita yun sa comment section yung link na mag-join pa rin kayo doon.
Hindi pa po sir. May panibagong GC kasi sa July kasi Hindi ko namin sir. ha? Ay, bugay na ina. Trip, no? Permission to. Ready na sana kayong maging R-Trip, no? TOR lang, no? Pero at least, ano ba di pang top? Regional top na, or national top. At least next season, di ba? Kabulin niya mag-regional or national top. At least yan, advance na kayo. Partida, no? Top na. Excuse me sir, may nakapagpipito. Ha? Yung sa Bino sir ka ng ano na ba sa US? Lahat yan TOS, pati set A, lahat yan TOS, bali. Set A or set B TOS, hindi ako mag-lecture nung wala sa TOS. Yung TOS, makikita nyo sa Google. Yan lang yan. Ang mga pagpapatunay dyan, sa TOS, lahat yung last board exam na nag-take sa akin, dami nang nakapasa. Nakikita yun sa page, di ba dami nakapasa? Siyempre TOS tayo. Diba sabi ko, skip na to kasi wala na sa TOS. Diba? Ang problema nyo na lang, sipagan nyo na lang mag-review. Sipagan nyo na lang review na replay. Palag na yan. Tiwala lang kayo sa akin, matik yung mga badi. Huwag na kayong sipagan nyo na lang mag-review sa mga set A sa set B. Palag yan, maraming sinusumpa ko yan. Subok na yan, ilang exam na yan. Ang sir. Sir, papalag po gano'n? Sir, tanong. O tanong. Sir, kung ginapuan mo babae nga trip-trip mo na sir, ano pwede kasi mo sir? Ginapuan mo yung babae na trip-trip mo lang, inasar mo lang, unjust vexation. Pero pag ginapuan mo yung babae na may libog or may design yan, number one, o aso na si business. Salamat sir. Ang pinaka-importante kasi na element ng acts of lascivious is lewdness. Pero lewdness, ayun yung number one element, lewdness. Ibig sabihin may libog, may kalibugan, may kahalayan sa part. Sir, tanong Kung inipiwan mo, wala namang kalibugan, nakasar lang, unjust vexation. Pag hinawakan mo na tumutulo na yung laway mo, nagdila-dila pa, acts of lasciviousness. Sir, yung sir, anong kaso niyang nagjajakol ka sir sa public sir? Grave scandal, na-discuss ko na kagabi. Diba yung nagawa ka ng mga immorality sa public place? O doon sa sa public, grave scandal. I-replay mo yung grave scandal, na-discuss ko na kagabi. Paano naman sir pag bulag tapos accidentally mo na hawakan yung breast ng babae sir? Ayun naman, wala namang intent yun. Walang krimen, accidental. Pati bulag ka kasuano pa, grabe ka naman ba di? Bawa naman yung bulag. Walang intent sa part ng accident. Accident na nangyari. Ay, imig na yung bulag, kakasuhan mo pa, bulag na eh. Mali pa na lang yung bulag, tuloy yung taway ng bulag, ginimpukan. Pwede. Bulag na lang sir. Ang gawin mo ba, di pa bulag-bulag ka na lang. Mga bulag-bulag ka na lang, no? Sir, yung sa set A po sir. Sa set A ko, all areas na yun, 6 area na yun, 200 lang, madik. Hindi naman mabigat yun. Hindi po sir, may tanong po ako sa set A sir, napanood ko lang po kanina. Ano? Yung pinagkaiba po ng ex post factology at prospectivity sir, magparehas lang po ba yun sir? Yung prospective at ex post factology sir? Hindi. Ang expose factulo, batas, ito yung isang expose factulo, batas na pinaparusahan mo. During this time, hindi pa naman krimen, yung gawain na time, hindi pa naman krimen, pero ba't pinaparusahan? Ayun yung expose factulo, bawal yung parusahan yung isang gawain at that time, hindi pa naman krimen. Yung prospectivity, yun yung kumukontra sa expose factulo. Ang prospectivity ang nagsasabi na bawal yung expose factulo. Kasi yung expose factulo, pinaparusahan niya yung gawa. At that time, hindi pa naman krimen, ba't mo paparusahan? Yan yung batas ng paparusa. Ang prospectivity, ayan yung nagbabawal sa expose factulo, magkaiba yan. Ang bargaining sir. Ha? Lee? Yung bargaining. Discuss natin yung bukas sa evidence plea bargaining.
Tatapusin mo natin yung book. Madadaanan din yung sa evidence yan. Plea bargaining. Sir, sa procedure, sir. Oo, sa procedure tsaka evidence. Dadaanan natin yan. O yun na yung lewd, oh. Isa sa mga elements ng acts of lewd. Defiance of sin, lustful, incident, or lecherous, yung kalibugan. Yan ang embrace. Kissing and holding girls' breast is an act of lasciviousness. Kung merong lewdness, may lewdness, pag wala kang just fixation lang. Punta naman tayo sa seduction, mga bali seduction. May dalawang klase ng seduction, qualified tsaka simple seduction. Punta muna tayo sa qualified, kasi mas mabigat yung penalty ng qualified seduction. Makinig. Dito sa qualified seduction, may dalawang klase yan. Seduction of a virgin over 12 years and under 18 of age by certain persons such as person in authority, pare, priest, teachers, etc. Yan yung unang klase ng seduction. Tingnan yung edad ng babae, virgin pa, virgin, at ang edad over 12 and under 18. Kasi pag under 12, may statutory rape yun dati. Pero ang sabi dito, dapat virgin, tsaka over 12 and under 18. Ang ginawa, o yun yung una, tingnan yung biktima, virgin over 12 and under 18. Ay, ibig sabihin ng virgin sa batas, ibig sabihin ng virgin sa batas, hindi pa kasal at malinis yung reputasyon. Kahit may sexual intercourse ka na, pero hindi ka pa nagkakaanak or wala ka pang asawa, hindi ka pa married, sa mata ng batas, virgin ka pa rin. Ayan, iba yung virgin sa mata ng batas, tsaka sa mata ng legal medicine. May apat na virginity sa legal med. I-replay nyo lang yun. Sa pangalawang qualified seduction of a sister by your brother or descendant by your ascendant or regardless of the age of reputation. Dito naman sa pangalawa, walang pake sa edad. Yung babae, sinedyos na ng lalaki at 18, 19, 20, ba? Pinilit siya ng kapatid niya na lalaki, o di kaya tatay niya, o di kaya lolo niya, na makipagtalik o seduction. Sige, papakainin kita, basta sex tayo. O ganun. Kaya pumayag mga pagsisasi, meron siyang nagpapakain. Merong abuse of confidence. Madaling advantage yung anak niya na babae. Dito sa pangalawang qualified seduction, walang pake sa edad. 18 man, 19. Pero dito sa una, virgin na over 12 years and under 18. Pero ang namulis siya sa kanya, pwedeng police, personal authority, pwedeng pare, pwedeng teacher nyo. Sige. Ama senior Raya, 17 years old. Di pa kasakit na basta sumugaw mo lang sexual intercourse matalo sa hotel. Seduction. Qualified seduction yun. 17 years old. Tapos teacher pa. Ano kaso sa teacher? O elements of qualified seduction of a virgin, not the offended party sa virgin. Ibig sabihin ng virgin, unmarried, tsaka maganda yung reputasyon. Hindi siya prostitute. Dapat good reputation, tsaka unmarried. Ibig sabihin ng virgin. That she must be over 12 and under 18. That the offender na ipagtalik sa kanya. That there is abuse of authority. Yun nga yung personal authority or police. O di kaya abuse of confidence or relationship on the part of the offender. Ayan yung elements ng qualified seduction. O ito, personal authority, guardian, teacher. Person in any capacity entrusted with education or custody of a woman. O, ito rin, ito pare. Yung makatulong nyo sa bahay, house servant, pwede rin yan. Domestic servant. Those who abuse the relationship, brother mo, brother o si sister, or ascendant, tatay mo or lolo mo, sinedus yung anak o apo. Yan yung qualified seduction. Tandaan nyo, importante yung virgin dito sa qualified seduction. Ano ibig sabihin ng virgin? Hindi kasal, unmarried, tsaka good reputation. Tanong, sir. O, tanong. Ano lang sir kasi nakaraan sa
baby center namin may isa pong question na ganyan. Legally adopted po yung 12 years old tapos nahuli ng babaeng wife yung lalaki niya na ginasidapt yung bata. Ano po yung kaso doon? Ano ulit? Ano po, yung bata is legally adopted, 12 years old. Tapos nahuli po ng wife niya, yung husband niya na ginasidapt yung 12 years old na legally adopted. Ano pong kaso doon, sir? Anong klaseng sidak? May sexual intercourse ba? Ano, sir? Ginapasok yung daliri, sir. Napasok yung daliri, seduction. Pwede siyang kasuhan ng statutory rape. Di ba under 16? O 12 years old, under 16. Statutory rape yung papasok. Sa statutory rape. Dito kasi, dapat i-amend na rin tayo yung qualified seduction kasi sabi dito 12 over 12. Yung 12 years old, pinapasok ng daliri rape na yun eh. Under 16, statutory rape na yun. Kahit pumayag man yun, o doon yan papasok. Ingat sa tingin ka, sir. Sir, tanong. Tanong. Anong kaibahan ng acts of lasciviousness sa qualified seduction, sir? Ang qualified seduction, may sexual intercourse. Sa acts of lasciviousness, hipo-hipo lang, hawak-hawak lang. Chanching ba? Ano yung acts of lasciviousness? Nanching ka. Pagka-chanching, yan yung pinakasimple dyan. Proceed tayo sa simple seduction. Kung may qualified seduction, merong simple seduction. Sir, tanong, sir. Tanong. Sir, tanong, sir. Tanong ba di? Sir, pag, di ba yung kanina, sir, is qualified seduction, virgin. Virgin, sir. Ano? Sir, pag hindi virgin, 12 years old, under pala, 12 years old. Ano? Pag hindi virgin, sir, Ba't ganito yan? Ang ibig sabihin kasi ng virgin, kahit na yung pag-sex na siya, nabaga napasukan niya, virgin pa rin yan sa mata ng batas. Yan ibig sabihin ng virgin, hindi kasal. Iba yung virgin mo sa virgin ng batas. Yung virgin ng batas, sa mata ng batas, hindi pa kasal, tsaka good reputation. Yan yung virgin ba di? Na ibig sabihin ng virgin. Ibig sabihin na hindi na virgin, baka dito kayo prostitute. Ano ba? 14 years old, tapos prostitute pa. Hindi na siya virgin. Hindi makakubit yung qualified seduction kasi prostitute yung babae. Trabaho yun na talaga yan. Virgo. Tanong. Wala na? Tandaan niya yung elements ng virginity sa qualified seduction mahalaga. Ibig sabihin ng virgin, hindi pa kasal at good reputation. Punta naman tayo sa simple seduction. Ganito lang yan, oh. That the offended party is over 12 and under 18 pa din. That she must be of good reputation. Maganda yung reputasyon. Single, ibig sabihin hindi pa kasal. Pwede rin balo or widow na matayan ng asawa. Kasama na dyan. That the offender, pag-sex, ano yung offender? Bakit na pag-sex? That is, it is committed by means of deceit. Ibig sabihin ng deceit, promise of marriage. Matandaan nyo, ito na, 12 and under 18. O minor. Kung ikaw, 17 years old, papakasalan kita. Pero sex muna. So, nung pumayag siya, kasi hindi pinakasalan, pwede siya simple seduction. Diba? Over 12 and under 18. Doon sa ano natin, sa rape, di ba may ganun din? Promise of marriage, fraudulent mechanization. Pwede yan mag-apply pag 18, 19, 20. Mga 18, 19, 20 years old na yung babae, hindi mapakasalan kita. Pero sex muna. Kung hindi ka pinakasalan, kaso ng rape to fraudulent mechanization, 18, 19, 20. Pero pag 12, over 12 at under 18, simple seduction. Ang simple seduction kasi mga di parang siya consented rape.
parang consented rape, pumayag siya na may pan-sex kasi akala niya papakasalan siya. Yun yung sabihin ng deceit, promise of marriage. You know, promise to make her his wife. Yan, promise of marriage. Kaya na nakapag-sex. Ang pinag-iba ng simple seduction sa qualified seduction, yung qualified seduction kasi virgin, over 12, under 18, may abuse of confidence, pare, teacher, di ba? Kapatid na lalaki, tatay, lolo. Dito simple seduction, kahit sinong tao na nag-promise ng pakasalan yung over 12 or under 18, hindi naman natuloy, hindi naman tinupad. Yan ang pinag-iba ng simple sa qualified seduction. Pwede rin nga acts of lasciviousness with consent of the offended party. Tira nyo elements that the offender commits acts of lasciviousness, that the acts are committed upon a woman who is virgin. Ibig sabihin ng virgin, single, pwede rin widow of good reputation, under 18, what over 12. That the offender accomplishes the acts by abuse of authority, confidence, relationship, or deceit. Aba minor, under 18, sige, total, tatay mo naman ako, pawak ako. Hinawakan mo yung breast, yung dede. Pumayag, tatay. Kung pwedeng kasuhan yung tatay ng ito, 339, acts of lasciviousness, may consent ng offended party. Pag walang consent, acts of lasciviousness lang, pero pag may consent, ito siya, Article 339. Dahil palang krimen, no? Itong abduction na yan ba dito? Taking away of a woman for the purpose of corrupting her. Ito yun, no? Elements ng forcible abduction, that the person abducted is any woman, regardless of her age, civil status or reputation, kahit prostitute, pasok pa rin dito. That the abduction is against the will. Against the will dapat ng babae. That the abduction is with lewd design, may kalibugan. Halimbawa, yung babae, parang ano itong forcible abduction mo, parang kinidnap mo yung babae with lewd design. Kinuha mo yung babae, dinala yung babae, hinatak doon sa kotse, tapos pinaglalamas yung breast. Ang forcible abduction. Pero pag pinasok, dalawa, forcible abduction, tsaka rape. Pero pag kinidnap, tapos nilamas lang, hinawakan yung mga private parts, forcible abduction. Parang kidnapping with lewd design siya. Yan yung forcible abduction. Pag hinipuan mo lang, acts of lasciviousness. Pag kinuha mo siya, tapos hinipuan mo, forcible abduction, inabduct mo. Gabi na ng forcible abduction sa acts of lasciviousness. Sa forcible abduction, may parang kinidnap mo. Tsaka doon mo siya ginawa ng lewd design. Meron din tayo consented abduction. Tanan, nan. Pag nakipagtanan ka sa over 12, sa minor, patay ka. Ito ka kaso doon sa'yo, consented abduction. Nakipagtanan ka sa minor, yan. That the offended party must be a virgin. Ibig sabihin ng virgin, alam niyo na. That she must be over 12 and under 18. That the taking away of the offended party must be with the consent. Pumayag yung babae na itanan mo siya. Pero ang edad niya minor, consented abduction. Pero pag 18, 19, wala na. Pumayag, legal age na yun. Meron palang ganun sa mga tinatanan mo yung minor, consented abduction. Ito na, bigamy. Alam niyo yung bigamy? The offender has been legally married. Yung first marriage niya, valid pa. Valid pa yung unang marriage niya. Ang ginawa niya, i-contract sa subsequent marriage, nagpakasal sa pangalawang pagkakataon. Valid pa yung unang kasal, nagpakasal ng pangalawang beses. Bigamy. The subsequent marriage would have been valid had it not been for the existence of the first. Diba? Ganito yan, na-bet yung asawang babae, adultery. Na-bet yung asawang lalaki, concubinage. Nagpakasal sa ikalawang pagkakataon, bigamy. Yan yung tatlo, tandaan nyo yan. Yes, ba may tanong? Tanong mo, Madi, may tanong? Sir, sir? Tanong. May qualified rape na, sir. Qualified Qualified rape, sir. Qualified rape.
Wala akong na-encounter na ganyan ba? Di wala akong nabasa. Wala akong nabasa ng qualified rate. Yan yung tanong ko sana kanina, sir eh. Wala akong nabasa ng qualified rate. Ang meron lang ako nakita, pwede magkakaroon ng aggravating na seclamini. Ba, after mo siya maragit, pinasakan ng putik yung vagina, may tataas yung penalty, aggravating. Qualified rate. Search ko nga. Wait lang, search ko nga. Pastor sa internet. Meron ba? Na-differentiate yung statutory rape, sir, at kwan, yung qualified rape. Sir, paano kung sa ibang pagkakasilasan, sir? Wait lang. Ayun, meron. Sabi ni Fiscal Nora, ito. Fiscal Nora, sabi niya, magkakaroon ng qualified rape kapag ang ng rape, tatay, kapatid, lolo, nagkaroon ng tataas. Nagkaroon ng qualified rape. Yung statutory rape, simple lang naman, under na ipagtali ko sa under 16. Yun lang yun. At least, diba sa mga tanong nyo, natututo din ako. May mga, hindi ko naman kasi alam lahat. At least yung mga tanong nyo na hindi ko alam, na research ko, nalalaman ko na rin. Hindi lang kayo natututo ng pati ako din. Meron ba? Di meron. Parang ng rape, parent mo, kapatid. Tanong lang kayo ng tanong ha. Malay nyo may matuto din ako. Pag hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Hindi ako magmamaranong kasi pag nagmamaranong ako dito, mamaya malason yung sasabihin nyo. Mali yung sabihin ko, pangit. Sabihin ko na lang, hindi ko alam. Kaya malason pa kayo. Sir? Ano, sir? Tanong mo yung tanong. Ano yung Paano, sir? July? July. Ano? Magibalik doon, sir, yung isa. Sa? July. Sa? Saan? Doon, sir, sa Ito. Yan, sir. Yan, sir. Possible abduction. Parang ano siya ba? Di parang diniprive mo ng liberty yung babae. Diniprive mo, kinidnap mo, pag-kidnap mo nila, chinancingan mo. With yan, yung possible abduction. Parang kidnapping with low design siya. Ganun yung point niyan, yung possible abduction. Parang kidnapping with lipo. Same lang ba yan, sir? Abduction? Abduction, same lang ba yan? Possible? Yung abduction, ano lang siya, walang abduction, pangalan lang yan ba dito ng abduction? Walang, parehas lang sila ng meaning, pero ang pinakatamang term talaga, forcible abduction. Yung pinakatamang term. Okay, sir. Saan? Parehas lang. Pero pag batas ang pinag-usapan, forcible abduction talaga. Yung abduction kasi definition lang yan, taking of, pero yung ang kompleto niya is forcible abduction talaga. Sir, tanong. Tanong ba yung Sir, paano kung hindi pa dandre sa Pilipinas, sir, tapos na makasal sir, makasuhan niya po sa bigami, sir. Ano yun ba? Di papasok na yan sa territoriality principle. Pag ang ginawa niya ng krimen, sa ibang bansa siya nagpakasal, hindi na siya sakop ng batas ng Pilipinas kasi nasa ibang lugar na ginawa. Hindi siya kasama sa exception ng territoriality. Kung ginawa mo yung krimen sa ibang bansa, hindi pasok doon sa Philippine Archipelago. Diba? Hindi mo siya pwede makasuhan ng bigami pag nagpakasal sa ibang bansa, sa ibang tao. Makabit niya, pumunta sila ng ibang bansa doon nagpakasal, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Pero pag pumalik siya sa Pilipinas, pwede mo siya kasuhan ng concubinage. Yung asawa mo, lalaki. Pero sa tanong mo, hindi kasi nangyari ang krimen sa Pilipinas. Walang pakalam ang Pilipinas doon. Sa book 1, na-discuss ko yan sa territoriality principle, tsaka exception. Ulitin nyo na lang. Sir, tanong, sir. Tanong. Ano pong pinagkaiba, sir, ng qualified seduction sa qualified rape?
Ano pinag-iba ng qualified seduction doon sa qualified rape? Kasi yung rape against sa will. Mga perasahan. Dito sa qualified seduction, yung babae pumayag kasi abuse of confidence. Pumayag siya kasi anak, pumayag siya kasi pare, pumayag siya kasi may brother niya, pumayag siya na inabuso yung confidence niya. Sa rape, ano talaga, ayaw talaga ng babae, pinilit, maperasahan. Yung pinagkaiba niya. Sa seduction, kasi parang nagkaroon ng sexual intercourse, may pumayag yung babae, pumayag. Dahil sa inabuso yung confidence niya, dahil tatay niya, ganun yung pinagkaiba. Tanong. Sir, sir, kung may consent yung tatay niya na maging prostitute yung anak niya. Paano sir kung may consent yung tatay niya na maging prostitute yung anak niya na underage? Tapos nakita nung pag-uwi ng tatay niya, nakita niya yung anak niya nakikipagtalik sa tita niya. Tapos napatay niya. Hindi na mag-apply yung 247 na exempted kasi siya na mismo ang nagpasalitate ng prostitution. Pinayagan niya na mag-prostitute, tapos na pinatay niya. Wala siya parricide, anak niya Makasontra lang siya ng parricide, hindi siya exempted. Siya ang nagpasalitate kasi na mag-prostitute. Pero kung hindi siya nagpasalitate, na surprise siya, napatay niya dahil ng dilim paningin niya, wala, exempted siya. Pero kung siya yung dahilan na nag-prostitution, hindi. Makasontra lang siya ng parricide, may liable siya sa parricide. Anak niya. Thank you, sir. Tanong. Tanong lang, sir. Banat. Babae lang po ba yung victim ng forcible abduction, sir? Babae na po bang... Ito, tinan mo number 1. Tinampasan mo yung number 1, buddy. That the person abducted is any woman. babae, woman. Okay po, sir. Ano po, sir? Yung lalaki ang inabduct, sir? Pwede siyang grave coercion. Grave pamimilit, di ba? Kanina na-discuss natin. Pwede siyang grave coercion. Thank you, sir. Tanong. Yung sa mga qualified, sir, saka statutory, sir, ano po ba talaga ibig sabihin ng mga ganun, sir? Para sabi qualified tsaka statutory, sir. Qualified, tsaka... Yung statutory rape, buddy, once na ipagtali ka sa under 16, under 16 na ipagtali ka dyan sa under 16, automatic, statutory rape. Yung qualified seduction kasi, yung sa qualified, ano ba talaga mo qualified? Paano ba ibig sabihin ng qualified tsaka statutory, sir? Ganun po, sir. General yung tanong, general. Ibig sabihin lang ng statutory, na ipagtali ka sa under 16 na babae. Yun ang statutory. Na ipagtali ka sa under 16, statutory. Yung qualified, ibig sabihin ng qualified, pag may word kasi na qualified, medyo pinabigat yung penalty. Yung pag may nakita kang qualified, pinabigat yung penalty. Kasi di ba may simple abduction, qualified abduction. Di ba qualified? May simple seduction, may qualified seduction. So yung seduction, medyo medium lang yung penalty. Pag may qualified seduction, medyo pinabigat yung penalty. Yung pinaka-point, yung statutory, na ipagtali ka sa under 16, pag may word na qualified, pinataas yung penalty. Pinabigat. Ganun yung sabihin ng qualified. Di ba sa theft, simple theft lang. Pag may qualified theft, pinataas yung penalty. Tumaas. Na yung sabihin ng qualified. Thank you po, sir. Di ba sir, merong exemption yung sir? Statutory rape, yung 3 years gap. 3 years. Na-discuss ko na kagabi. Kung ano pagtali ka sa 15, 16, 17, 18, pag 18 years old na pagtali ka, 3 years gap, exempted sa statutory rape. Pero dali siya sa 71, 76, 10, child abuse. Child abuse pa rin. Ligtas kasi yung 3 years gap na yun. Mga tanong. Sir, paano po yung sir, yung 13 pababa, sir? Ano na ba di? 13 pababa, sir, yung babae. Tapos yung lalaki na 16 years old. 13 yung babae, tapos
parehas minor. Ang mangyari nun, makakasuhan pa rin yung lalaki na 16. Kaso, ang mangyari siya, ang niya sa sentensya niya suspended, yung 69 doon sa SWD. Si minor siya eh. Doon siya kukulong sa Hindi na po SWD. siya eh. Pero hindi na po isinitid siya 100. May penalty pa rin ba? Nakasuhan siya ng rape o rape. Guilty siya sa rape. Pero ang mangyari sa sentensya niya, siya suspend. Baga, stay put mo na yung sentensya mo. Doon ka muna sa DSWD, antayin siya na mag-18. Doon na i-execute yung sentensya na pag naging 18 na. Pag bumait siya sa DSWD, pagdating niya ng edad niya na 18, pag bumait, mawala na yung penalty na yan. Ano na siya, parang di-dismiss. Pero pag sabi niya ng 18, hindi nagbago, i-execute na yung sentensya niya sa penalty niya sa rape. Pag hindi siya nagbago. Pag 18 na. Yung ko na siya. Okay po, sir. Yung recon siya. Okay po, sir. Ano ba din? Yung kon siya. Yung kapapanganak na konser na bata tapos nire. Pasok ba sa yun sir? Sa statutory rape? Yung panak na bata, tapos ni Ray. Under eh. Pasok siya kasi under 16. Yung bata, under 16 no? 1 days old, 2 days old. Pasok pa rin statutory under 16. Lahat na under 16. 16, 17, 18, 16, 15, 14, 12, 11, hanggang 1, hanggang days. Pasok pa rin. Tanong. Okay, let's proceed sa ano na mga buddy. Medyo tumagal na tayo. Tumagal na tayo sa bukto, no? O, bigamy. O, libel. Alam mo na yung libel, di ba mga buddy? Simple lang naman yung libel. Paninirang puri sa magitan ng sulat. Diba sa writing mga newspaper, siniraan mo yung tao sa newspaper, libel. Yan na yan kasimple. Paninirang puri sa magitan ng sulat. Hindi ko na yan, ano yun. Basta yun ang paninirang puri sa magitan ng sulat. Kriminal si Mayor magnanakaw. Si Mayor rapey, si Mayor corrupt. Diba na nasulat? O libel. Slander or oral defamation, panirang po sa magitan ng salita. Wait lang, ano yan sa magnanakaw, siniraan mo sa kapitbahay. O oral defamation. Diba? Pag simple slander, o pag medyo hindi naman tinong kabigat, o simple slander, pero pag mabigat na yung paninira mo, grave slander. Yung slander by deed, paninirang puri sa magitan ng gawa. Yung tropa mo, inubaran mo sa maraming tao. Paninirang puri sa magitan ng gawa, inubaran. Slander by deed. Meron pa nga eh. Meron pa, paninirang puri sa magitan ng social media, cyber libel. Patandaan nyo nga, paninirang puri sa magitan ng letter, sulat, libel. Paninirang puri sa magitan ng salita, pinaya mo sa maraming tao sa salita, oral defamation or slander. Paninirang puri sa magitan ng gawa, slander by deed. Paninirang puri sa magitan ng social media, cyber libel. Yan pinagkaiba. Meron ito tinatawag na incriminating innocent person. Ang pinaka-point dito mga bali, yun yung nagtanim ng ebidensya. Committed by any person or by any act. Huwag lang perjury. Shall directly incriminate or impute to an innocent person no commission of a crime. Yung tao may ginawa daw siya na act that by such act he directly incriminates or imputes to an innocent person no commission of a crime. That such act does not constitute perjury. Ba? Yung kapitbahay ko na yan nagdita ko siya talagang magnakaw. Pwede ka incriminating innocent person ka. Anong tinanong ka na sa korte, siya yung magnakaw. Pwede kaya yung tao na yan, ginidiin mo na siyang pumatay, hindi naman siyang pumatay. Sa korte na, siyang pumatay, magpatay ka dito. Pag ikaw nga witness ka, nagsinungaling ka, incriminating innocent person. Example pa nito is yung planting of evidence. Ikaw, tinaniman mo ng ebidensya. Yung isang tao. Tinaniman mo siya ng shabu. Yan o. This article is limited to planting of evidence. Ito ang krimen mo pag nagtanim ka ng ebidensya, incriminating innocent person. Meron tayong mga quasi offenses. Alam mo na yan, negligence, imprudence. Alam mo na yun, di ba? Na-discuss ko na sa bukuan yung imprudence siya, negligence sa kulpa, tsaka sa dulo, di ba?
Yung dulo, deliberate intent. Yung culpa, dahil dun sa apat. Imprudence, negligence, lack of skill, lack of foresight. Basic na siya yan. Alam mo ba yung last clear chance doctrine? Ha? Alam mo ba yung last clear chance? Ganito yan, manig. Yung last, ikaw nasa right of way ka, nagda-drive ka, nasa right of way ka. Yung isang tao, overflow. Overflow. Dito. Marito yung daan. Ikaw dito nasa right of way ka. Yung isang tao dito, nag-overflow siya ito, overtake, nadamay niya yung lane mo. Ngayon ikaw, may time ka pa para iwasan siya. Malayo pa naman, malayo pa siguro mga 20 meters pa. May ano ka pa, may time ka pa para umilag. Ang ginawa mo, total ako marita boy, papanggain ko na rin siya. Siya man naman may kasalanan. Ikaw ang masisisi na hindi umilag. Ang tawag doon last clear chance doctrine. Sa'yo yung last clear chance para iwasan yung aksidente. Pero hindi mo iniwasan, ikaw ang masisisi, hindi yung mag-overflow. Yan ang sabihin ng last clear chance. May time ka pa para umilag. Kahit sabihin mo na sa right of way ka, may time ka pa para umilag. Pero nag-stay ka pa rin para pumangga. Ikaw ang masisisi. Ang tawag doon last clear chance doctrine. Yan sa mga madalikuhan nyo ko ha. Yes, sir. So yan lang yung point niyan. Yan, tangin na, naimay natin yung bukto nyo. 35 version na dun ha. Natuto ba kayo? Yes, sir. Dami, sir. Dami. Inyo, tapos abang nag-reply, mag-take note yun. Tapos na sir, paulit na sir, napakalag. Ay, lag. Sige. Magdagdag yan, Ben. Doctrine lang sir, pansin lang po sir. Sige. Last clear chance. Na-discuss mo ba, sir? Evidence tsaka procedure. Makinig. Ulitin mo na yung last clear chance sa last chance. Sige. Makinig. Ulitin ko yung last clear chance doctrine. Dito. Yan yung daan. Ikaw nasa right of way ka. Yung isang sasakyan dito ang daan niya, nag-overtake siya. Dumaan siya sa way mo, sa right of way mo. Ang ginawa mo, yung sample ito, dyan pa rin siya, siguro nawala ng preno. Nawalan siya ng preno. Nag-overflow siya eh. Ikaw, may 20 meters pa, ikaw pwede mo pa siyang ilagan. Ang ginawa mo, hindi mo siya inilagan, kaya nagkabanggaan kayo, hindi mo siya inilagan. Pwede mo namang ilagan. Pero sabi mo, total sa right of way ako, hindi ko siya iilagan. Kung nagkabungguan kayo, ikaw ang masisisi. Kahit wala siya sa lane niya, ikaw ang masisisi. Kasi ikaw ang may last clear chance para iwasan yung aksidente. Pero hindi mo ginawa yung last clear chance mo para iwasan. Kahit sabi mo nag-overflow pa siya, may time pa para umiwas. Hindi mo iniwasan, may makuha may right of way, bungguin ko na lang. Ikaw ang masisisi. Yan ang sabi nila last clear chance doctrine. Ayun. Baba ko ha. Sir, ng article, ano yan sir? Walang nabanggit kung anong article siya. Walang nabanggit kung anong article siya. Pero, pwede siya dito sa article, naka-under siya ng 365 imprudence and negligence, quasi offense. Dito siya nakapalot, pero wala siyang article. Under lang siya ng article 365. Yan o, reckless imprudence or simple imprudence. Ayan ako na muna. Nagbibihin ang boses ko ah.